Before kita mag-aadto sa pagtuon sa pulong sa Dios, atong abrihan ang atong Biblia sa Hebreanon 4, versikulo 12 ngadto sa 13, nagaingon dinhi, kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa makahatag raw niya kita husay. Akong hangyo ang tanan sa pagtindog, mag-ampo ta. Amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon, kami magaduol diha sa imong balaan nga presensya, magapaubos kami diha sa imong mga kabubuton sa among kinabuhi, din kami magasunod lamang kung sa man ang imuhang katuyuan, ngano nga niya kami dinhi karon, ug mao kana nga magatuon kami sa imong pulong. We pray, Heavenly Father, nga din ikaw magatabang sa matag usa kanamo, bilabi na sa imong mga kanakan, nga din ang imong pulong mahimo kining simple, yano, masabtan, ngadto kanilang tanan through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Tabangin usab ang imong alagad, nasayod ako sa akong pagkalimitado, ug wala ko'y mahimo kung wala ikaw, busa akong isandig ang tanan nga nakanimo. Naghangyo ako nga ikaw ang hatag sa imong mensahe alang sa imong mga kanakan. Kining tanan ako ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Diyos ug atong manluluwas. Amen. Okay, mga lingkod ng tanan. Well, before kita mag-aanhi sa doctrine sa gitawag na cosmic system, adunay usa ka butang gikinahanglan masabtan nato, especially nga ato na kita mga bisita usab o usa ka review nga hika nato, nga din atong maklaro, no? Ang gitawag nato kaluwasan sa atong kinabuhi. Usa ka butang na diin importante kayo kanatong tanan, tungod kay kung dili nato masabtan kini siya, mao kini ang magdala kanato ngadto sa atong mga anak, ngadto sa atong mga higala, ngadto sa linaw nga kalayo. Ug dili gyud nato gusto nga adunay usa sa atong mga higala, mga paryente nga maadto sa linaw nga kalayo. Ug busa dinhi nato ginatudlo ang maayong balita. Now, ang maayong balita, kasi daghan mong maayong balita sa Biblia. Pero focus kita sa maayong balita nga makaluwas, and then adto kita sa ato ang pagtulunan karon. Hinumduman nato nga ang pulong sa Dios, daghan kayo maayong balita nga gisgutan dinhi sa Biblia. Apan usa lang ka maayong balita ang makaluwas. Unsa man kanang maayong balita nga makaluwas? Mao kana ang gibuhat ni Kristo Jesus sa cross. Mao lang gyud na ang maayong balita nga makaluwas. Wala na'y ikadugang ni ana, o wala na po'y dapat ni mo nga butang nga kuhaan ni ana. Kinahanglan ang usa ka tawo mutuog yun sa buhat ni Jesus Christ. Muni.
Kinahanglan ang usa ka tawo mutuog yun siya sa buhat ni Kristo dito sa cross nga mo'y bugtong makaluwas niya. So, ang nakaluwas na to ang work of Christ. Ang work of Christ ang nakaluwas na to. Now, unsa may involvement sa tao. Unsa may nakita nato nga dapat masabtan sa tao. Kay ang work of Christ dili naman pwedeng makuhaan, dili na pwedeng madugangan. Enough naman ang iyang kamatayon sa cross. Dinhi pa sa cross, nabayran na niya ang tanan natong sala. Between 12 noon to 3 p.m. So dinhi pa siya sa cross, bayad na ang tanan natong sala. Klarohon nato na, no? Ang pagbayad ni Jesus Christ sa tanan natong sala, diri gikan sa 12 noon ngadto sa 3 p.m. Dito na impas ang tanan natong mga sala. Gibayaran niya sa cross. Ug busa, purely the work of Christ ang nakaluwas nato. Ang buhat ni Kristo Jesus sa cross. Ang pagbayad sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. No, unsa man ang participation sa tao. Kung ikaw kini, and then pinagi sa common grace, actually, the pagkakot yung doctrine sa common grace, focus lang kita sa focus lang kita sa salvation sa tao. Kaya ang common grace manggod, nag-apil manggod sa pag-supply sa Diyos sa tanan natong panginhanglanon. Ma-believers o ma-unbelievers. Nag-supply siya sa adlaw, alang ka natong tanan, that's common grace. Nagpaulan siya sa tanan, believers o unbelievers, that is common grace. Nagpatubo siya sa mga tanom, nagpabunga siya sa mga prutas, pagkaon na to, nagpadaghan siya sa mga isda, nagpadaghan siya sa mga mananap, that's common grace. But, dili ka na mo itong focus sa common grace, kundi ang atong focus sa common grace, ang kaluwasan sa kalag nining tawhana. O kining tawhana, mo ka na ikaw. Ikaw ni. So, sa common grace, atong nakita, ang walang espiritu, nagtrabaho siya sa iyang ministeryo. Sa unsang paagi nga nagatrabaho siya sa iyang ministeryo para sa common grace. Halimbawa, nagapaminaw siya sa pulong sa Diyos. Kini nagapaminaw sa pulong sa Diyos, o gigamit siguro ang pastor teacher o evangelist o ang mga magtotoo. Pwede. Ikaw nga magtotoo nga nag-share ka sa pulong sa Diyos ngadto sa imong higala, gisira nimo ni siya. Unsay gi-share nimo? Gospel. Unsay mayong balita? Unsa ganing gospel? Good news. Unsa man ang good news? The death of the Lord Jesus Christ on the cross. Wala natin dapat idugang panini, no? The death of the Lord Jesus Christ on the cross. Now, sa dihang nasabtan nato ang kamatayon ni Jesus Christ dito sa cross, nga mao di ay bayad sa tanan natong mga sala, pinagi sa common grace, ang gospel, ang gospel nga ginatudlo nga ni kanato ang mayong balita, gitudloan kita nga si Jesus Christ
namatay sa cross, gibayran niya ang tanan natong sala, o ikaw ug ako nga mutuo ug mosalig sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross, nan ikaw makapatunog salvation. Now, unsa gibuhat nini? Ang gibuhat nini is pagtuo, faith. Now, ang pangutana dinhi, ang pagtuo ba nimo may nakaluwas? Kini ba ang nakaluwas o kini ang nakaluwas? Asa may nakaluwas nini? Ang imong pagtuo, kaya mingon beta nga, pagtuo lang kang Kristo lang. O gis, tinuod, kinahanglan mo tuo ta. Now, hinumduman na to, nagatuo ta nga walay buhat sa tao, walay participation ang buhat sa tao para sa atong kaluwasan. Wala kay participation para sa imong kaluwasan. It is purely the work of Christ. Kini. Now, nganong kinahanglan man ang pagtuo pod? Yes, ang imong desisyon sa pagtuo, mao'y susi, mao'y say kay, nga din, muadto ka sa gitawag efficacious. Tama ba? Muadto sa efficacious grace. But wala siyang kalabutan sa gitawag na itong buhat sa Diyos. Ang imong gibuhat, mituo lang ka, mirispan lang ka. O sa diyang mituo ka sa buhat ni Jesus Christ, ang trabaho sa balang Espiritu is may epekto. Mo nang gitawag efficacious grace. Gikan sa common grace ngadto sa efficacious grace, mo nang miresulta dito sa salvation. Now, importante nga masabtan nato ni siya kay naay uban nga nagatuo man God nga murag nabutang ang ilang isip nga nakakontribute sila sa ilang kaluwasan kay mituo sila. Now, hinumdum mi gyud ang imong pagtuo, kung imong tanawon ka na siya, dili madawat sa atubangan sa Diyos. Nga naman, patay ka. We are dead spiritually. Patay ka spiritually. O ang usa ka po patay nga tao, wala siya mahimo sa iyang kaluwasan. Wa siya usa ka buhat nga mahimo para sa iyang kaluwasan. Helpless. O dinhi nag-away karon ang Arminian o ang Calvin. Dinhi nag-away ang Arminian o ang Calvin. Kanang Calvinistic theory. Kay tungod kay patay spiritually, nagtuo ang Calvinistic theory nga ang Diyos mo'y mibuhat og desisyon para nga maluwas ning tao. Mo nang Calvin. Ang Arminius pod ning tuo pod siya nga kini nga tao mutuo unya dugangan niya buhat mo nang maluwas siya. Mutuo siya sa cross, pero ang cross dili pa enough. Dugangan niya og buhat, ang resulta is kaluwasan. So mo po nang una pagtuo ni Arminius. Duha ka mga major nga great nga mga theologian. No karon asa man ta mo lugar din ha? Dili ta sa Calvinistic view, dili po ta sa Arminius view. Dili, wala ta din ha. Now, aduna pa yung sa ka-doctrine nga kanang gitawag na to og
synergism doctrine. Ang ilahang doctrine nagatudlo nga naay cooperative effort ang tao para sa kaluwasan. Nag-cooperate daw ka ba? Na hinumduman nato, wala ginabuhat ang tao. Hindi nga nga walay nabuhat ang tao, pag ingon ni Jesus Christ dire, titilistay. So, titilistay? Natapos na. Unsa pa may imong idugang kung natapos na? Wa man niya gikulangan. Dito sa cross, gikomplito man niya ang iyang trabaho sa pagbayad sa tanan natong sala. Subot ipasabot, wala na kulang. So, dili pwede nga ang tao, muangkon ang tao, nga aduna siya'y participation. Na siya na-contribute. Wala. Kompleto na sa cross. Ang pagtuo sa tao, mo lang na siya respond or susi niya nga ang efficacious grace mo ipikto para sa iyang kaluwasan. Klaro na to ha, kay basig na yung mga doubts pa diha sa inyo ang mga huna-huna. No? Ang efficacious grace, may epikto siya sa diyang ang usa ka tawo nito. Pero dili ang iyang pagtuo mo'y naghatag og kaluwasan. Ang kaluwasan iya sa Dios. Grasya sa Dios ang kaluwasan. Kadagan sige naman tag kadungog niya na nga grasya gid sa Dios ang kaluwasan. Buhat sa Dios ang kaluwasan. Ang problema napay ubay mo tuo nga napay nahimo ni. Wala tay nahimo sa kaluwasan. Kung natay nahimo sa kaluwasan, dili na siya grasya. Nabatay nahimo sa kaluwasan? Wala. Purely gidawat lang na to ang grasya. So yun na nila hitabo. The moment nga mituo ni siya kang Kristo, pagtuo niya kang Kristo nga yang Ginoo manluluwas, ang Episo 2:8 ug 9 o bisan man ang Episo 1:13 mo ni mga bersikulo no? Episo 2:8 ug 9 o bisan man ang 1:13. Importante ni siya. Ingon na niya ang nahitabo. Ikaw nga bakante karon, inani ka no? Ikaw ni siya no? Ibalhin ta ka dere. Ikaw na ang circle. Ikaw nga mituo kang Kristo Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, ang imong pagtuo mihimo nga effective or efficacious para sa imong kaluwasan. Unsa nahitabo? Sa dihang mituo ka, minaog ang grasya sa Dios. Moning grasya, ang grasya sa Dios misulod ng nimo. Mo nang grasya. Ang grasya sa Dios misulod nga kanimo mo na nang ang balaang espiritu misilyo sa imong kinabuhi, sealing, seal, baptism with the Holy Spirit, and then the creation of the human spirit. Mo na ang grasya. Ang grasya miabot sa imuha, mipikto sa imuha, nakay ang imuha diri is pagtuo, pero ang grasya sa Dios, purely grasya sa Dios, misulod sa imong kinabuhi. So din hinahitabo ang gitawag na to regeneration, born again. Diri na ka na gitawag nga regenerated na ka, born again na ka, child of God na ka. Diri na siya nagapanghitabo. So ako lang nang gina-emphasize pag-ayaw kay usahay basig misinterpreted, basig nagunahon ta nga tungod sa akong pagtuo naluwas gid ko. Now, just remember ang pagtuo maayo.
Pero mo lagi na, dead spiritually ta. We are dead spiritually. Ang usa ka tawo patay, bisan man ang iyang huna-huna, dili madawat sa tubangan sa Dios. Bisan man ang iyang volition, dili madawat sa tubangan sa Dios. Apan, sadyang nituo siya, tungod sa grasya sa Dios, gihimo ang iyang pagtuo nga effective. Dinha ang gitawag nato efficacious grace. So gikan sa common grace, ang malang espiritu ni puyo sa atong kinabuhi, gisilyuhan kita, and then the creation of the human spirit, na nang atong human spirit, na born again nata, yes, mao kana ang grasya sa Dios. Now, wala na gyud ikadugang panini. It is purely the work of Christ on the cross. Muna yung grace. Wala tayong contribution. Inganan nila. Ang pagtuo, respond lang niya. Respond lang niya sa common grace. Nag-respond siya ba? Bali, ang common grace, gipadayag sa iya, pinagi sa gospel, gitudloan siya nga si Jesus Christ baya nagpakamatay sa cross alang kanimo. Gibayran niya ang tanan nimong mga sala dito sa cross. O busa ang imong sala dili na magdala nimo sa impierno. Dili na tungod sa imong sala nga maimpierno ka, bayad na sa cross imong sala. Sa diyang tuuhan nimo si Jesus Christ sa cross, ang tanan nimong sala limpyo gina, mapasaylo na. So, kinahanglan klaro taniana, no? Kaya wala ginabuhat, wala ginahimo, o bisan man huna-huna sa usa ka espirituhanong patay, nga diin, nakapaluwas niya, kundi purely ang grasya sa Dios ang nakaluwas na to. Kinahanglan kini ang pinaka-importante kining efficacious grace. Grasya sa Dios ang nakaluwas nato. In fact, diri sa kanang usa ka pagturon-an nato, gisulti gyud diri ni usa nato ka magtutudlo sa efficacious grace. Iyang gi-explain diri bisan man ang decision o volition sa usa ka tawo, nagaingon din efficacious grace, the part of the Holy Spirit salvation ministry that makes the unbeliever's faith in Christ effective. So, without the work of the Holy Spirit, unsa daw? Without the work of the Holy Spirit, the positive volition of the spiritually dead person could never result in an eternal relationship with God. Ngano ka? Nga positive na guna iyang volition. Positive na iyang volition O ngano nga dili man siya makabaton og eternal nga relationship with God without the grace of God. Ngano? Spiritually patay siya. Murabag kita, kung aduna tayo sala, na ba tayo mai-produce nga divine good? Na wala. Kristohano na ganita. Kristohano na ka, pero kung aduna tayo sala, dili pa ganita maka-produce of divine good. Unsa pa ni, dili Kristohanon, espirituhanong patay. Totally helpless. Totally depraved. Tanan niyang mga huna-huna din dili madawat sa tubangan sa Diyos. Ang grasya sa Diyos, nagtanaw lang saya, yes, nagpositibo siya. Busa ang yang positive nga decision, miyana ang grasya sa Diyos, okay, hatagan ta kag grasya. So, grasya sa Diyos ang kaluwasan. Watay maangkon. Gina-emphasize na ko na pag-ayo kay basig natay panguna-una ba nga natay
natay nabuhat gamay ang atong pagtuo nakatabang sa atong kaluwasan. Just remember, ang kaluwasan is just purely grace from God. Ma-appreciate nimo pag-ayo ang grasya sa Dios kung nasabtan nimo ni siya. Pero kung magunahuna pa ganita gamay, akong pagtuo mo'y nakaluwas. Well, pwede na siya nga i-misinterpret. Pwede i-misinterpret na siya nga. Di ay, ang pagtuo ni mo nakaluwas, so, ikaw di ay ay mo dahil decision mo naghatag ni mo kaluwasan. So, ma-misinterpret siya. Pero kung muyong ka, ang kaluwasan is purely God's grace. Bisan man na akong pagtuo, kung walay grasya sa Diyos, digid ko maluwas. O busa diha sa Episodo 8:9 bingon, kay pinaagi sa grasya, nagunag yung grasya, no? Kay pinaagi sa grasya, naluwas kamo. Grasya ang kaluwasan. And then, pinaagi sa inyong pagtuo. So, nahimo lang nahimo lang asusi ang pagtuo. Pero nagunag yun ang grasya. Naluwas kamo. And then, kisumpayan niya, dili ka na inyong buhat, kana hatag sa Diyos. Unsa daw? Dili inyong buhat kana hatag sa Diyos. Yun sa paghatag sa Diyos. Yes, gibayran ta na ni Kristo sa cross o may pikto ang iyang pagbayad dito sa cross. Yes, sa diyang miabot ang efficacious grace. Gihatag niya ang balang espiritu sa imong kinabuhi, nasilyuhan ikaw o the creation of the human spirit sa imong kinabuhi. Munang ang nanak kay human spirit. From dichotomos, nahimo na po kang trichotomos. Mauna siya, no? Well, makalingaw kayo na sa subject. Kay, hilig biya kayo na masulti nga faith alone in Christ alone. Pero wala di kayo na ito masabtihan kalalong sa faith alone in Christ alone. Tama gina siya, faith alone in Christ alone. Ang imong pagtuo kang Kristo lamang. Tama gina siya. Apan ang efficacious grace may resulta tungkol sa grasya sa Diyos nga mituo ka, dinha ka naluwas. Ang grasya sa Diyos may nakaluwas nimo. Dili po itong ipili kaniyang daan kay Calvinistic na po ito. So, wala nagpasabot nga wala kay decision, mibuhat kag decision, pero ang grasya iya sa Diyos ng trabaho. Iya sa Diyos ng trabaho. Okay, so sorry gyud kay gitagaan ako nagamay nga pagtagad, no, kay importante gina nga maklear na sa inyo, ha. So, klaro na diha, no? Wala tayo contribution sa kuwang. Klaro diha na wala tayo contribution sa atong kaluwasan. Grasya gyud sa Dios ang kaluwasan. Now, atong pagatunan karon ang cosmic system. Diri na po tatanaw speakers, no? Kaya diri pod nangalipong pod ang mga tao sa kalibutan ining gitawag na tog sistema sa kalibutan, no? Atong tagsa-tagsaon ning cosmic system. Diri na gayon Satan's orderly, cohesive and multifaceted system of power and thinking.
which includes a purpose, strategy, and structure of authority designed to subvert the human race and control the world in our roles. So kining kalibutan na si Satanas ang nag-control niini. Mag-isgot ngayon tag cosmic system, sistema sa kalibutan. O ang sistema sa kalibutan, iha kang Satanas. Hinumduman na to nga atong panahon karon natas kalibutan, nagbuyo tas kalibutan. Pero si Satanas pa ang hari nining kalibutan na karon. Ngayon mo, wag man lagi na ko makita siya nga naghari siya o nagwild siya. Wala ko nakita ang iyang pagka-powerful nga naa siya. Even Jesus Christ, gitintal ni Jesus ni Lucifer sa Matthew 4. Gingna ni Lucifer si Jesus Christ. Gidala siya sa pinakataas kay nga bungtod. Nga din halos makita ang tibok ng harian. Pagmingon siya, ihatag ko kini kanimo kung musimba ka lang kanako. No, kung mingon si Satanas nga ihatag ko kini kanimo, buti pasabot nga siya tag-iyan ining kalibutan. By now, Satan rules this world. Siya pa ang naghari nining kalibutan. Ug mo ning gitawag nato cosmic system. The cosmic system, Satan's alternative to the perfect plan of God, is designed to exploit man's bad decisions and trap him in a web of deception. So kining gitawag nato cosmic system, the word cosmic means kalibutanon. Kalibutanon nga sistema. So kining kalibutanon nga sistema, mao kini siya ang gitawag nato Satan's alternative to the perfect plan of God. Ang gwapo kayong plano sa Diyos, nagbuhat si Satanas og iyang alternative nga diin ang tao malipat. Og mo bitaw ka na nga kung ang tao naay opportunity sa kalibutan makalimot sa Diyos. Kung ang tao makakita nga naay dakong opportunity sa kalibutan, makalimtan sa niyang simba. Kung ang tao makakita nga naay nindot dito, biyaan sa niya ang mga Bible studies. Kay nabisi sa kalibutan. Bantayan nato na siya. Satan's alternative to the perfect plan of God is designed to exploit man's bad decisions and trap him in a web of deception. Mao na pamagi sa atong kaway kasi Satanas. Gusto kita niya nga i-trap, i-exploit niya. Hantod makabuhat kita desisyon nga wala na day kita nakabantay nga atong desisyon dili na nakauyon diha sa kabubuton sa Dios. When the Bible declares that someone loves the world, sa 2 Timothy 14, napamoy Biblia din ha? Basahan daw ang 2 Timothy 4 verse 10. Naman siguro mo yung mga Biblia. So there is akong translation na gaingon, kaya ko gibiyaan ni Dimas nga tungod sa iyang gugma nining kalibutan karon. Og miadto ngadto sa Thessalonica, si Crescente miadto ngadto sa Galicia, si Tito ngadto sa Dalmacia. Naon samday hitabo nining panahon na. Nga naman nga, miingon man si Apostol Pablo, kaya ako gibiyaan ni Dimas tungod sa iyang gugma nining kalibutan karon. Unsa man dayan hitabo kay Dimas?
na priority niya ang mga kalibutanong butang. Mas nahatagan niya value ang mga kalibutanong butang kaysa espirituhanong butang. O si Apostol Pablo, nakita niya nga nadani si Dimas sa mga kalibutanong butang. Mga cosmic system. James 4:4. Nagiging materialistic si Dimas. O tungod niya na nawala siya, once nga magiging materialistic ta, mawala kita sa pagka-espiritual. Once nga magiging materialistic ang usa ka tao, usa ka magtotoo, mawala gid siya sa iyang pagka-espiritual. Verse 4, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pakigigalaay uban sa kalibutan, mo'y pakig-away batok sa Dios. Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan, magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Diyos. So, kung kita nga mga magtotoo, ikaw nga magtotoo karon, kung mas gipalabi nimo ang mga butang kalibutanon, samara nga gibiyaan nimo ang Diyos. Dili man ka pwede makatungtong sa gitawag na to fins at the same time. Dili. Kung namay coral din ha, either sa pikas nga side or sa pikas nga side. Basig moingon mo nga, Pastor, kung mao ni ang fins, mao ni siya, mao ni mag-ana de ka. O di nakaspikas ang pikas. Dili na mo ibot ipasabot niya, no. Ang bot ning ipasabot, dili ka pwede magkinabuhi nga naa ka diri pikas ug naa ka diri pikas. Either naa ka diri, wala ka diri, or either naa ka diri ug wala ka diri. So bot ning ipasabot dinhi, ang usa ka magtotoo dapat na siya boundary. Dapat na gid siya mag-draw the line siya. Is this for God? Or is this for the world? Kinahanglan magpili gid siya. Kinahanglan aduna siya pagapilion. O bisan man sa 1 John 2:15. Ang 1 John 2:15 kanunay nato kanang gigamit. O kung sa'y gisulti sa 1 John 2:15, nagayon siya, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan. Ang word diri nga ayaw is usa ka kuman, usa ka sugo. Ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung sa may nakita niyo mga butang sa kalibutan, ayaw ninyo higugmaa. Kwarta. Diha sa kalibutan dili. Makabatong tag kwarta okay man. Pero kung muhigog man na ka sa kwarta, mas lahi na, no? Kanang focus nimo kwarta na, lahi na. Pero kung nahin mo abot nimong kwarta kay grasya gikan sa Dios, pagkanindot niya na, gamita lang sa maayo. I-account lang God. Ultimo ang single centavo, i-account na gid pag insakto, pagkanindot niya na. Pero kanang gimudbon na gid nimo taman ang imong ulo kay para makabaton ka sa mga bahandi sa kalibutan. Kana maoy delikado. Kay mo na nang tinuod diri sa 1 John 2:15. Nga kung may nahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. So walay gugma gikan sa amahan. Nganong wala may gugma sa amahan nga to kaniya. Nakita sa amahan, priority nimo ang pikas. Priority nimo ang mga kalibutanong butang.
Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang panghibog sa unod ug ang panghibog sa mga mata ug ang pagpagarbo sa kinabuhi dili gikan sa amahan kundi dili sa kalibutan. So kining mga panghibog sa unod, panghibog sa mata, mga garbo dili iya sa Dios kundi dili iya kini sa kalibutan. Now, padayon kita. Nagaingon siya din when the Bible declares that someone loves the Word in 2 Timothy 14, James 4 verse 4, 1 John 2:15, or lives according to the standards of the Word, na makita sa Romans 12:2 ug Ephesians 2 verse 2, that individual resides in the cosmic system. Kana siya nga tao, nagpuyo siya diha sa gitawag natong cosmic system. And then he is under the control of the sin nature and in a position of weakness. So kung naka-under ka sa control sa sin nature, naka sa cosmic system, ug gimanduan ka sa imong sin nature, ug atong nakita, naka sa position sa imong weakness, enslaved to Satan's authority. Naulipon ikaw diha sa pagdumala ni Satanas, unfulfilling Satan's purpose. Nag-fulfill ka sa gitawag katuyuan ni Satanas, gilinglatan niya. Now, residence includes anyone believer or unbeliever who uses the volition, freedom, reject divine truth, the laws of divine. Ano mo? Dali. Okay. Believer or residence includes anyone, believer or unbeliever, who uses his volitional freedom to reject divine truth. Kanang i-reject na to ang divine truth, the laws of divine establishment. The gospel of salvation or Bible doctrine, kana siya, sadang i-reject na to na siya. Toward those who have personally believed in Jesus Christ, the devil administers the cosmic system to prevent and to impede and to reverse their spiritual growth. Kung gani ang mga focus sa atong kinabuhi, nagpasabot nga nalinglag kita sa atong kaaway. Ako, ang ko nag-ingon nga ako nagkinalag kwarta, kinahalan po kong kwarta. Naimanghatag na ako, dawaton yun ako, bakit kinahalan yun kong kwarta. Pero, dili ang kwarta mo ay naghari na ko. Wala ko naulipon sa kwarta. Kung na may kwarta nga muduol na ko, salamat. May mga grasya usahay, no? Mga bot. Salamat niya na. Pero dili ko pwede nga maulipon sa kwarta. Dili ko pwede nga paghaharian ko sa kwarta o paggagawngan ko sa kwarta. Ang kwarta maayo. Pag natay kwarta, pwede ta makashare nga to sa uban. Makahatag ta nga to sa uban ang inanglanon. Ug sa itong mga leading na to, makahatag ta sa ministry. Sa simbahan, makahatag ta. Nindot nga doon ay kwarta. Apan kung ang kwarta na gani ang mando sa itong kinabuhi, delikado. Na-suppress na to ang atong spiritual life. Di na ta kalihok niya na. Di na ta ka move on sa atong spiritual life. So, dili nagingon. Kay toward those who have personally believed in Jesus Christ,
the devil administers the cosmic system to prevent, impede, and reverse their spiritual growth. Ayaw tuguti nga kini mga material nga mga butang mo'y magpugong o mo'y magpaunlod sa imong espirituhanon nga pagtubo. Imbes nga musaka ka, ning paubos ka. Tungod kay na-focus ang imong mind sa mga material nga mga butang. Just remember that God will supply all our needs. Kung dili man ta magkapasar sa gitawag nato prosperity test. Now, ang uban nagkahuna-huna prosperity test nga sabot nga daghan na kay sila kwarta o niya mibiya sila sa Ginoo. Yes, that's prosperity test na siya. Pero bisan man sa imong panginahanglanon nga bugas, kung wala ka nakasalig sa Dios nga mo-supply siya sa imong bugas nga panginahanglanon, wala ka nakapasar sa prosperity test. Wa manggani ka nakapasar sa gamay, adto na ba sa dagko Hinuon? Yes, obvious kayo itong mga tao nga itong nakita. Obvious kayo ang mga tao nga itong nakita nga sa dihang gipanalanginan sila sa Diyos o human sa pagpanalangin sa Diyos nila, gitagaan sila mayong panginabuhi, mayong pamilya, gitagan sila mayong balay, mayo sigurong sakyanan, tanan, mayong panglawas. Pero sa dihang mabot ang ihang pagka-arogante. Once nga mupalayo siya sa pulong sa Diyos, nagpasabot nga ni hinay-hinay siya o palayo sa kabubuton sa Diyos. Once nga magsugod ang arrogance, diha usab magsugod ang gitawag nato magsugod siya sa self-induced misery. So the cosmic system is composed of two spheres. Duha ni siya. The cosmic system is composed of two spheres of power or dynasphere. Na gitawag nato cosmic 1 ug napoy gitawag nato cosmic 2. The cosmic 1 is composed of the cosmic system is composed of two spheres of power or dynaspheres. In cosmic 1, the arrogance complex, a person is self-centered. Now, sa unsang kitabuang nga mahimong self-centered ang usa ka magtotoo. Sa dihang usa ka tao, usa ka magtotoo, neglected na niya ang spiritual life. Wala niya gihatagan og pagtagad ang spiritual life. So, neglectful of the spiritual life. Dili ang spiritual life ang pinaka-importante sa iyang kinabuhi. Kung dili ang spiritual life ang pinaka-importante sa imong kinabuhi, nagpasabot nga naigo ka sa cosmic 1. In cosmic 2, dito sa cosmic 2. In cosmic 2, the hatred complex, that person rebels against God and he is hostile toward anything identified with grace and truth. So duha siya. First is arrogance. Unsa kining arrogance? Katong dili na nimo ginapansin ang mga butang, especially sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Once nga wala na ganit ka nagatagad niya na, that's arrogance. Salig na kasi mong kaugalingon. Pareha itong prodigal son. No? And then, ang cosmic number 2, kining gitawag hatred. Nga ngimuhang mga desisyon sa kinabuhi, there is a hatred complex. That person rebels against God and is hostile toward anything identified with grace and truth. Isupak na juga sa iyang mga kabubuton sa iyang plano. Now, gates of that arrogance and hatred complexes interlock in myriad combinations. So, nag-merge na sila.
attacking personal weaknesses and areas of blindness. The believer may enter by any one of the gates, but once inside, if he does not immediately escape by rebound, kung kini siya nga magtutuo, nakarealize na nga nakasunod na siya nining cosmic 1 o cosmic 2, o kung dili siya mobalik pinagi sa rebound, 1 John 1:9. Sa panalitan, di siya mobalik sa rebound. That means, dili niya i-acknowledge sa iyang sala sa pagka-arrogante, o bisa man sa iyang hatred. An application of doctrine, he develops new weaknesses and succumbs to new sins that never before tempted him. Eventually, involvement in many gates pulls him down until he is thoroughly entangled in the cosmic system. So, dili niya mabantayan. Di gali siya magamit sa rebound, dili siya mubalik sa fellowship kauban sa Diyos. Nan, dili gyud siya mahagbong. Mo niyang kahagbongan, no? Cosmic 1, the arrogance complex. Mo ni ang cosmic 1 ngayang kahagbongan. Ang cosmic 1, the first sphere of satanic influence, entangles man in sinful attitudes related to a preoccupation with self, apathy toward Bible doctrine. So, ma-focus na siya sa iyang kaugalingon. Ma-focus na siya sa iyang mga ambisyon. Ma-focus na siya sa pleasure sa kalibutan. Ma-focus na siya sa paglingaw-lingaw. Paglipay-lipay sa mga kalibutan ng butang. Nagpasabot ka na siya nga nakasulod na siya sa gitawag arrogance complex. Gusto na niya nga lipayon ang iyang kaugalingon pinaagi sa mga kalibutan ng butang. Once nga ang imuhang gihandom nga kalipay sa mga kalibutan ng butang, na naka sa arrogance complex. O dayon, sulod ka din sa attitude arrogance. Kung sa namitabo nimo, ang Bible doctrine, dili na nimo na priority. Kung maminaw man kag Bible doctrine, para sa imo wala na sa buot. The believer who exaggerates his own importance to the exclusion of God cannot appreciate divine grace or enjoy the blessings God has for his individual's life. Dili na ka maka-appreciate sa grasya sa Diyos. Ganina bitaw din ha, na ako'y invite. Di na nako nga, John, animba ta? Ako ra gutong istoryahan. Kaya nakita nako nga gimudmud na og taman ng ulo. Para yun sa pagpanginabuhi. Pati dumunggo, hala, ut-ut gid puno. Darok-darok ang ulo sa pagpangita og kwarta. Pero sa gihapon wala gihapon kwarta. Ipit gihapon, lisod gihapon kayo. Without God's grace, dili nimo makaya. So, kung ang imong panguna-una gani nagsalig na kasi imong kaugalingon, wala na ang Diyos. Wala na nahimong partner ang Diyos sa imong kinabuhi. That's arrogance. That is arrogance. So, he becomes his own worst enemy. Nahimo na siyang, ang iyang kagalingon, nahimo na niyang number 1 enemy. Once ang usa ka tawo na nasa arrogance complex, nahimo na niyang ang iyang kaugalingon, enemy number 1. Hinahinay na siya paggawas sa plano sa Diyos. And then, enslaved to himself and his bad decision. Mauli po na kasi imong kaugalingon. Mauli po na kasi imong mga bad decisions. Naunsaon mo pagkaulipon sa imong kaugalingon. Matingala ikaw nga, moingon ikaw nga, busy ko. Kini ang akong unang buhaton. Pagkapila ka adlaw, busy gihapon ko. Kini gihapon ato akong buhaton. Hangtod nga
ang imong sa tawagin diri kani hubon-hubon halos tanaw nimo nga napuno nagtrabaho sa kabisis kalibutan nga halos murag inahinay kag duot paubos hangtod nga dili nakamakita sa mga tao nga espirituhanon. Nalumos na kas kalibutan. Gihinay-hinay og kuha ang imong opportunity sa pagpangalagad sa kalibutan. Gihinay-hinay og duot ang imong ulo. Na yung mga tao no nga especially sa mga taga-bukid no. Nga ang ilang ulo nga nangaplat. Diba mo ganun nga flat? Sayo pa sa buntag anab. Lukdog. Sa kasako nga kuan. Pagabot sa barangay, pamaligya dito. Pagkaugma mo, gyapon lukdo, maplat gyud diri. Ingunana ang hitabo sa usa ka tawo nga arrogante. Pag wala gani gihimo niyang kabahin ang Dios sa iyang mga decision making, wala niya gihimo nga kabahin ang Dios nga partner sa iyang pagkinabuhi. Malumos gid siya sa kalibutan. Malumsan gid siya. Kay mao man pagi sa atong kaway. So ako lang sa ning humanon din hino. So the believer who exaggerates his own importance to the exclusion of God, kanang di na niya iapil ang Diyos sa iyang kinabuhi, cannot appreciate divine grace or enjoy the blessings God has for his individual life. And then he becomes his own worst enemy, enslaved to himself and his bad decisions. So mo nang gitawag interlocking system of arrogance. Ang number one ini kining gitawag attitude arrogance. Atong pagatunan kining attitude arrogance, dili pa karong Domingo ha kay dito ta sa Panabo, sa sunod pa yung Domingo tuapod mi sa Tagum. So duha ka Domingo nga si Pastor Brindo dire, no? Si Pastor Brindo muuban man sa karong kuana, karon sa Panabo. But sa 9 siya muuban. Sa 16 I do not know Pastor Brindo, murag mabilin ka gyud siguro dire. Well, so I just do hope nga makasabot mo niini sa atong kahimtang kay by now nagwarawara pa ta sa Mindanao kay gikinahanglan nga ma-establish nato ang ato ang unsay maplasta nato unsang atong makalihukan sa Mindanao. So sugod kita sa attitude arrogance siguro dito na sa last sa 16 sa 23, no? I just hope nga anaa ka mo atong ihutdon kini siya kay mao ni ang naglumos nato kasagaran kun di ta makabantay nini malumos kita. Batayanan kay ni malumos tas kalibutan. So I'm praying naamo kanunay para makapangandam kita niini malikaya nato ang mga linglas atong kaaway diri kanato.